Hello children! Handa na ba kayo para sa ating susunod na aralin? Ang ating asignatura ngayon ay Arts para sa ikalawang linggo. Ang ating aralin ay ritmo ng disenyo, paggawa ng pattern. Creates a consistent pattern by making 2 or 3 prints that are repeated or altered in shape or color. Sa araling ito, makalilikha ka ng mga disenyo ng imprenta na may inuulit o nagsasalit na marka sa hugis o kulay. Ang pattern ay isang napakasayang likhang sining. Makagagawa ka ng iba't ibang disenyo gamit ang mga hugis at kulay, maaring ito ay paulit-ulit o salitan. Sa paglikha ng pattern ng may pag-uulit at pagsasalitan, ay nakakabuo ka ng ritmo sa sining. Tingnan ang mga larawan. Ilang kulay ang nakikita sa kaliwang larawan? Tama, mayroon tayong 2 kulay. Ilang uri naman ng hugis ang nakikita sa kanang larawan? Tama, mayroon tayong sa kaliwang larawan ay hugis. makakakita tayo ng pag-uulit sa mga hugis. Samantalang ang kulay naman nito ay mayroong pagsasalitan. Sa pangalawang larawan naman o larawan na nasa kanan ay mayroong ritmo na nagpapakita ng pagsasalitan. Ang paggawa ng pattern ay isang uri ng likhang sining kung saan ito ay naglilimbag ng paulit-ulit o salitan na disenyo at hugis. Masdan mo ang larawan na nasa ibaba. Makakakita tayo dito ng pag-uulit-ulit na disenyo sapagkat ang larawan ay mayroong paulit-ulit na disenyo ng bulaklak. Ang paggamit ng iba't ibang kulay ay makakatulong din sa pagbuo ng magandang ritmo. Mapapansin na may mga bagay sa kalikasan o mga bagay na gawa ng tao ang kakikitaan ng pattern na nagpapakita ng ritmo. Masdan ang mga pattern na nakikita sa mga larawan. Una, sa kalikasan. Mayroon tayong ditong larawan ng mga dahon. Makikita natin dito sa mga dahon na mayroong mga guhit at ito ay nagpapakita ng pag-uulit. Gayon din ang kulay nito. Ito ay nagpapakita ng ritmo. Ganon din sa ating pangalawang larawan. Ang balahibo ng peacock ay nagpapakita ng ritmo sapagkat inuulit ang disenyo dito sa mga balahibong ito. Ritmo naman sa mga gawa ng tao. Makikita natin dito sa bestidang ito ang disenyong pagsasalit-salit o pagsasalitan. Makikita natin dito na may mga malalaking bulaklak, meron ding maliliit na mga bulaklak. Sa ating pangalawang larawan naman ay mga bintana. Makikita natin sa disenyo ng bintana na mayroong pag-uulit ang mga disenyo. Masdan mo ang mga bintana. May pag-uulit sa hugis, gayon din sa kulay. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Isulat ang mga letrang MR kung ang mga bagay sa larawan ay may ritmo at WR naman kung walang ritmo. Unang larawan. Ang sagot ay WR, walang ritmo. Pangalawang larawan. Ito ba ay may ritmo
o walang ritmo? Ang sagot ay MR, may ritmo. Pangatlong larawan. Ito ba ay may ritmo o walang ritmo? Ang sagot ay WR, walang ritmo. Pang-apat. Ito ba ay may ritmo o walang ritmo? Ang sagot ay MR. Panlima. Ano ang iyong sagot? Ang sagot ay MR. Sunod. Ano kaya ang sagot dito? Ang sagot ay MR. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, piliin ang kasunod na hugis upang mabuo ang bawat pattern sa bawat bilang. Puso, parisukat, parisukat, puso, parisukat. Ano ang susunod sa ating pattern? Parisukot ba o puso? Ang tamang sagot ay parisukat. Sunod na pattern. Between, between, biluhaba, between, between. Ano ang nawawala? Between ba o biluhaba? Ang sagot ay biluhaba. Magaling. Ang sunod na pattern. Parehaba, tatsulok, parehaba, tatsulok. Ano ang nawawala sa ating pattern? Tatsulok ba o parehaba? Ang tamang sagot ay parehaba. Masdan natin ang susunod. Buwan, masayang mukha, star. Mayroon tayong tatlong magkakaibang hugis. Buwan, masayang mukha, star. Ano kaya ang susunod na hugis sa ating pattern? Buwan, masayang mukha, o star? Ang tamang sagot ay buwan. Mahusay mga bata. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, sundin ang mga hakbang sa ibaba upang makalikha ng imprentang may ritmo na may 2 o 3 markang inuulit o nagsasalit na hugis o kulay. Unang bilang, isalin ang 3 mga pangkulay na likido sa kani-kanilang tig-iisang lagayan. Ito ay ang ating watercolor. Pangalawa, isawsaw ang hinlalaki sa napiling kulay at gumawa ng paulit-ulit na marka nito sa papel. Pangatlo, isawsaw naman ang hinliliit sa iba pang kulay at gumawa rin ng paulit-ulit na marka nito sa papel. Pang-apat, isawsaw naman ang patpat sa ikatlong kulay at gumawa rin ng paulit-ulit na marka nito sa papel. Panlima, sikaping bumuo ng malinaw at maayos na disenyo ng imprenta. Huwag pagpatong-patungin ang mga marka. Pang-anim, patuyuin ang iyong likhang sining sa isang maaraw na lugar. Panibagong aralin na naman ang iyong natutunan para sa araling ito. Maraming salamat sa inyong panonood mga bata. Hanggang sa muli, paalam!